Araw-araw binubuli ang babae sa paaralan. Pero pinilit niya tiisin ito. Siya ay pinapahiya ng kaklase. Hindi nila alam, ang kakambal ng babae ay nakatanggap na ng balita, siya pala ay anak ng isang mayaman. Siya ang kambal ko. Opo, ma'am, siya nga ay anak ng mayamang pamilya. Pero dahil sa kahirapan, naging miserable ang buhay nito. Umaasa sa scholarship para makapag-aral. Mataas ang grado nung nakaraang taon. Kaya nakapasok sa universidad. Pambihirang pagpasok. Sige, pumunta tayo doon. Pagkatapos ng klase, tinulungan ng babae ang ina. Pero dumating naman ang mga bullies. Nagmakaawa siyang huwag idamay ang ina. Akala ng ina nakaklase sila ng anak. Pinaupo pa niya. Hindi na kailangan. Tatanungin kita, paano mo tinuturuan ang anak mo? Inagaw niya ang nobyo ko. Imposible. Ang aking anak ay matino. Hindi siya gagawa noon. Akala mo nagsisinungaling kami. Kaiwei, totoo ba ito? Nag-aaral ka ngayon. Hindi ka dapat umibig. Hindi ka rin dapat nang aagaw. Wala, ang ama ng kaklase namin ay direktor. Pag sinaktan si Chutong, papaalisin ng paaralan ang anak mo. Nagmakaawa naman ang ina sa kanila. Pero sinira ng kaklase ang stall ng ina. Binyantaan pa ito. Kung hindi, paalisin niya ang anak. Kahit na nakikusap na ang babae sa kanila. Hindi pa rin tumitigil ang bully. Hanggang sa natulak nila ang ina sa kalye. Nabundol tuloy ito. Agad silang umalis. Nang dinala ang ina sa ospital, sinabihan siya ng doktor na wala na ang ina. Namatay na ito. Napaupo siya sa masamang balita. Nanumpa na pagbabayaran niya ang mga bully. Galit niyang hinarap ito. Hindi pa nga ito nagsisi. Dahil namatay ang ina, sinabi pa ng bully, mabuti kung namatay. Ano namang pakialam ko? Wala namang halaga ang buhay niya. Nag-iisa lang ang buhay. Ang sama ng puso nyo. Ang bastos mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Ang ina mo ay mag-isang naglalakad. Anong kinalaman namin? At kahit na pinatay ko ang ina mo, tutulungan naman ako ng ama. Ito ang pagkakaiba natin. Kaya mo bang maibalik ang buhay niya? Pagbabayaran nyo. Lahat ng ginawa nyo. Paghihiganti. Kailan kaya darating? Pero patay na ang nanay mo. Pero ang iyong ganti, heto na, nagalit na nga ang babae. Sinugod niya ito, natulak siya ng bully sa hagdan. Tingnan mo kung humihinga pa. Nako. Mukhang patay na siya, dahil di na humihinga. Agad silang umalis, pero biglang lumabas ang kaluluwa ng babae. Alam niyang wala na siya. Dumating naman ang kambal niya. Nang makitang hindi na humihinga, sinisi ng kambal ang sarili. Ikaw ay anak ng mayamang pamilya. Dapat lumaki ka sa ginhawa. Sayang dahil nawala ka noon. Nakatira sa ibang lugar. Dahil sa sobrang paghihirap mo. Ngayon namatay pa. Nang marinig ang ate, saka lang niya nalaman na anak mayaman pala siya. Pero sayang dahil wala na siya. Kung pwedeng umulit, siguradong pagbabayaran niya lahat ng nanakit sa kanya. Pero sa sumunod na segundo, may ilaw. Nang minulat ang mata, nakita niya ang ina. Hindi siya makapaniwala, para bang isinilang siya ulit. Binigyan ng pagkakataon, lihim na sumumpa, hindi na siya magpapaapi. Pinuntahan niya ang kapatid. Nang malaman na siya ay nag-aaral sa Cereline paaralan, binigay agad sa kanya ang paaralan. Magdadaos pa ng handaan, para ipaalam sa lahat, na ang kambal ay nakabalik na. Pero ayaw ng babae na ipaalam sa lahat, dahil gusto muna niyang pagbayarin ang mga bully. Gawin mo ang gusto mo. Tandaan mo, anak tayo ng pamilyang Bay. Makapangyarihan. Sa harap natin. Dragon Man o tigre, kailangang humarap. May mga bantay din siya. Inutusan ng ate na bantayan ang kambal. Kinabukasan, pagpasok sa paaralan, sinadya siyang banggain ng bully. Inutusan siyang linisin ang sapatos. Pero di na siya aatras. Tinulak niya ang bully. Sa sandaling ito, lumabas ang guro. Alam niyang anak ng direktor ang bully. Para sa promosyon, ibinaling lahat ng kasalanan sa babae. Tumahimik ka, nakita ko na mali ka. Sila nga ang nanakit sa akin. Sinungaling. Ang ama ni Chutong ay ang direktor ng paaralan. Bakit ka naman niya sasaktan? Sinasabi ko sa'yo, malaki na ang problema mo. Ikaw ang guro. Pero bakit di mo kaya maging patas? Kwalipikado ka bang maging guro? Guro, tingnan mo siya. Lagi nga siyang di nagsasalita. Pero ngayon sinisigawan ka pa. Tama nga ma'am. Ano kang klaseng tao? Ang bastos ng bibig mo. Dapat sampelan ka ng ina mo. Hello, ikaw ba ang magulang ni Bai Kaiwei? Nanggugulo ang anak mo, bilisin mo at puntahan mo ako ngayon.